Hello, good evening, good afternoon, good morning sa inyong lahat kung saan man kayo sa mundo. Happy Christmas everyone! At sana po ay kung kayo may interes sa pungsoy, sana naman ay mabigyan nyo ng panahon at oras itong aking video para mas marami kayong kaalaman tungkol sa tunay na pungsoy. Ako po si Sheng Jingkai, ang inyong legit na pungsoy consultant dito sa YouTube channel. So, ngayon po, akala natin lagi talaga may mga rituals lang tayo pag New Year. Meron din po tayong sa Christmas. Kaya lang medyo late na ako. Alam nyo na, hello to all my ka-Sheng Jingkai family, sa mga Sheng Jingkai family natin. Thank you so much for supporting my channel. At saka sa mga nakabili ng aking mga libro, thank you so much sa inyo. And sana may apply na ninyo ng tama ang inyong mga pungsoy sa bahay. So, alam ko na busy na kayo sa maraming mga okasyon na paparating. Pero kung may time kayo, please watch these videos para marami kayong madagdag na kaalaman. So, Sis Judith, eto na yung ating 10 mga daliri. Kaya, yun pong ating mga tips ngayon ay para maintindihan ninyo yung mga bawal at saka dapat gawin pag New Year, no? Pero meron din po tayong sa Christmas. Kaya may dadagdag ko na rin sa inyo kahit na konti na lang ang panahon at Christmas na bukas, mamayang gabi, no? Madaling araw. Ewan ko kung ma-upload dito ng mabilis. Sa dami kasi na nag-upload ngayon. Basta binabati ko kayo mula sa puso ko ng maligayang Pasko sa ating lahat. At sana ay maging masaya ang lahat sa atin, ano? Alam nyo na, kahit na ano pa mga pinagdadaanan ng ating bansa, ano man ang pinagdadaanan ng ating buhay, pero kailangan nating mag-move on, kailangan nating namnamin yung sarap ng feelings ng Pasko, ano po? Especially sa Pilipinas, kasi dito sa ibang bansa, talagang kayo lang, kumbaga talaga yung magki-Christmas, hindi yung mga buong palibot. Okay po, so ito yung mga sa Christmas natin, nabibihira ang mga nakakaalam, ano? So yung sa Christmas Day, para maging luck. Siyempre, no, number 1 na dyan yung ipinanganak ka ng Christmas Day. Siyempre, no? Hello to Sis Christy Gonzales. Birthday niya ng Christmas Day, kaya Christy ang kanyang pangalan. So, hello sa inyo, sa iyo, no? Sa mga may birthday ngayon, mamaya or ngayon man, happy birthday sa inyong lahat. Ngayon, ito, no, yung susunod dyan, yung ikaw ang unang nagbukas ng pintuan sa Pasko, no, sa Christmas Day. Hindi sa Christmas Eve, sa Christmas Day. Kasi bihira sa atin, lahat tayo yung mga rituals na iniisip natin, yung mga pamahiin, puro na lang sa New Year. Meron din po tayong sa Christmas. So, sana matandaan nyo ito para sa susunod na Christmas. Ang layo pa, no? Hindi pa nga dumadating yung isang Pasko eh. So, ito po, yung kayo ang unang magbubukas ng front door ninyo. Lucky po yun pag Pasko, no? Sa buhay ninyo. Magdadala po yun ng swerte. Maswerte din po ang mga bahay na may mistletoe. Ewan ko kung alam niyo yung mistletoe, yung bilog ano, na mga pan-decoration sa Pasko. Meron nga kasabihan na kapag meron daw couple or mag-jowa, mag-sweetheart na nag-kiss under the mistletoe ay nagkakatuluyan talaga forever. So, yun ay nagdadala rin ng swerte sa ating bahay, yung mistletoe. Ngayon, yun ding yung inyong kwarto o yung inyong pintuan o inyong bahay ay may sunshine sa Christmas, sa araw ng Christmas, may sunshine na tumatama. Maswerte din po yun nagdadala rin po ng swerte yon sa ating bahay at saka sa ating mga nakatira, no? O kaya naman ay merong snow sa araw ng Pasko. Lucky din po yun. Kasi hindi naman lagi na kapag Pasko nag-i-snow, no? Hindi dyan sa Pinas, dito sa ibang bansa. So, yun ganon, lucky din siya, no? So, may mga lucky and unlucky din pag Pasko. Tapos, yun ding pagbibigay ng, kailangan pag may nangangaroling kasi, talagang kailangan kayong may ibigay, no? Kaya lang kasi, merong batas para dyan. Meron ding bad luck at, good luck pagdating dun sa pangangaroling.
So, mamaya, yan yung ating kasunod, no? So, kailangan natin, pag may nangaraling sa ating sa bahay natin, ay kailangang maibigay tayo. Kahit ano lang, kahit papano, may ibigay kayo. Gift man yan, or anything, pera man yan, or basta may kailangan kayong ibigay sa araw na yon. Ngayon, ang kasunod naman natin dyan ay yung hindi kasi pwede na kumakanta, nagdadala ng malas po itong ano. Kaya, pansinin nyo ang daming kapos sa Pilipinas dahil September pa lang, kantahan na ng kantahan ng Merry Christmas. Ang Christmas carols po, ang mga Christmas songs ay kinakanta lamang sa December. Pag kinakanta nyo po ito, kumakanta kayo ng Christmas songs nang hindi araw ng December, yun po ay nagdadala ng malas. Pansin naman ninyo yun, di ba, na ang daming kapos sa Pilipinas kasi September pa nga lang, yun, kumakanta na. So, kayong mga carolers naman natin, yung mga nangangaroling, ano, please, December na po kayo mangaroling kasi huwag kayong kanta ng kanta ng hindi pa Pasko, hindi pa December, no? Sa atin kasi considered natin lagi yung first day of Christmas, yung mga ganun, mula auno hanggang katapusan, celebration talaga ang Pasko. Huwag naman kayong masyadong maagang mag-celebrate ng September kasi nababypass nyo na yung undas. yung si ano, na nalalagpasan na natin yung ating sariling mga undas na mga mahal natin sa buhay, ang pag-aalala sa mga mahal natin sa buhay. So, yan ano, ang mga, may marami pa, kaya lang kasi dahil Pasko na bukas, so parang ngayon, kung mapapanood niyo ito ngayon, mas okay, no? So, yung isa pa pala, no, yung pwede rin na kapag dapat yung mamamas ko sa inyo, magiging bisita ninyo the next day, kailangan, anong tawag mo dyan? Yung, ang magiging bisita mo ay yung may pera, no? Yung hindi yung magbibisita dahil mangangailangan ng pera, hindi po yun maganda sa bahay mo, no? Bad luck po yung ganon. Kaya, kayo syempre ayaw nyo rin ng ganon, di ba? Sa sarili ninyo, ayaw nyo rin yung maging ganon. So, yan ang sa Christmas natin. And then, meron lang tayong ano, no? Yung sa ating next, meron tayong additional na Sis Judith, yung mga 10 mga daliri. Ito muna, installment. Sa susunod na video ko yung isa, no? Ito yung New Year's Eve natin na dapat mga nagdadala ng good luck at saka mga bad luck, no? So, ito, talagang kailangan natin tong medyo, ano tayo, no? Pagka New Year na ang pinag-uusapan. Kasi ito ay pagsisimula ng ating buhay. So, kailangan natin talaga na, alam nyo na, careful talaga tayo sa bawat moves natin, sa bawat actions natin when it comes to New Year, you know. So, ito, no, yung pinaka number 1 na dapat ginagawa pagka New Year is yung isettle ninyo lahat yung bad debt ninyo, yung mga utang, kailangan po sana, no, sana hopefully, yung mabayaran ninyo, yung mga utang ninyo. Kasi, sa pagsisimula ng taon, paano kang magsisimula ng taon? Kung sa pagsisimula ng taon, paano mo itong i-enhance? Kung sa simula ng taon ay may utang ka na. So, kailangan isettle nyo agad ang lahat ng mga utang bago pa man mag-New Year. So, yan po yung pinaka number 1. Yung mga arguments din po, no? Yung mga arguments kung meron kayong mga awayang magkakapatid or mga ano, kailangan nyo po yan, hindi lang mga magkakaibigan. Kung meron lalo na no, sa loob ng bahay, kailangan nyo i-settle din yung arguments na yan before New Year. Kasi tatakbo talaga yan ng buong taon. Hindi po kayo lulubayan yan kung nag-umpisa kayo ng ganyan. Ano, kung meron kayong mga issues ni husband or meron kayong ano, mas mabuti na behave muna tayo lahat sa mga ganong pagkakataon, ano. Sana lang kaya natin, ano, kasi minsan talaga may mga bagay na hindi talaga natin kayang magpigil ng emotions. Kasi tao lang tayo, magagandang tao lang tayo. Kaya hindi natin mapigilan yon, ano. So, yun ang ating, ano, no, isang ano pa natin ay yung, alam nyo, magdadala sa inyo ng swerte ito. Hindi nyo naiisip ito na merong ganitong, ano, no, rituals.
alam niyo yung bote, yung drops ng bote, yung pinaka last drop ng bote, tunggain niyo yun. Kayo yung tumungga ng pinaka last drop ng bote. Magdadagdag din po yun ng luck sa inyo, ng good luck sa inyo sa susunod na taon. Magbibigay sa inyo yun ng luck. So, ito yung mga tips natin for New Year. Napakagaganda po ng ating mga tips ngayon. Kaya, sana naman mapanood ninyo lahat ito para meron kayong mga guidelines kung ano yung makakadagdag pa maliban sa ating mga book, yung ating book set. Meron po tayong enhancer para sa taon ng mga horses, no? So, ito yung mga books natin. May set po ito para kumpleto kayo sa susunod na taon. Welcoming the new year. So, ngayon, isa pa yon yung yung tunggain ninyo yung sa bote, yung yung laman ng bote sa huli. So, kasi usually ay mga tao umiinom sa glass, 'di ba? So, hindi naman sa bote tumutungga. O kung tumutungga kayo ng diyan, ng San Miguel diyan sa atin or ano pa man, kayo yung huling tumungga, So, 'yan. Ngayon, ang isa pa is yung mag-ring kayo ng bell before ng midnight. Yung para ipaalam sa lahat na New Year na, yung gano'n, So, kailangan yung mag-ring ng bell or mag-alarm kung gusto nyo, countdown kasi ginagawa talaga yan. Pero yun talaga dapat ginagawa na kasi since nung mga panahon ng sinauna ng mga kopong-kopong sa European, sa US man yan or dahil may countdown, nagre-ring po talaga ng bell during that time para yung maswerte, tatawag talaga ng swerte sa inyo, So, parang napapansin niyo, alam niyo yung naalala ko tuloy ng mga kabataan natin, yung mga sorbetes, yung mga ice cream, 'di ba? Pag nagkikleng-kleng yun, nagtatakbuhan yung mga bata talaga, 'di ba? Ibig sabihin nagtatawag, no? Yun yung isa pang pandagdag natin sa anumang mga swerte ninyo. Ngayon, yung gumawa tayo ng ingay. Maliit, hindi naman yung gagawa kayo ng bomba o bad naman yun, hindi naman mga ganun. I mean, yung gumawa tayo ng mga yung mga pang simpleng firecrackers lang, or torotot, or any music na makakapag-ingay, na makakapag-drive away ng mga evil spirits. So, yung mga ganun na, na mga anong tawag mo dito, yung mga ingay na ginagawa sa Pilipinas. Usually sa Pilipinas nila ginagawa talaga yan, Pero ang dami pa ring evil spirit sa Pilipinas. Napapansin ko lang kasi talagang ang daming negative talaga sa Pilipinas. Napakadaming negative. Lahat ng mga lalabas ka lang ng bahay. Kaya nga, 'di ba, sinabi ko sa inyo noon, kaya ako naisip talaga ang swoosh. Kasi yung swoosh natin talaga, everyday life mo, parang cellphone mo rin siya. Kailangan mo siya laging dala kasi puno nga ng negative energy ang buhay. Lalo na mayat maya ang mga awayan, di ba? Talagang, sabi nga malapit na yung second coming kasi talagang lahat nag-aaway-away na. Ngayon, ito yung natin, yung isa pa natin. Mas maganda ang luck ninyo kung ang bibisita sa inyo yung first sa New Year, isang lalaki na maitim ang buhok, isang lalaking itim ang buhok ang dapat na maganda ang luck kapag kayo ng unang-unang bisita nyo sa araw ng New Year. Huwag tayo yung mga, alam nyo na, kaya nga sabi ko sa inyo kanina, huwag yung mga sana naman, yung mga wag negative, yung mga unang-unang dadating sa bahay mo. So, kung order na kayo sa mga sa mga riders kasi para pag yung unang dadating, pagbubuksan ninyo ng pintuan sa bahay nyo, yung mga riders, mga bata pa yung mga riders ngayon dyan, di ba? So, yung itim ang buhok, yan ang maswerte yan pag dumating sa bahay mo, Pag yan ang unang bisita mo. Ngayon, at syempre, number 1 talaga din natin, yung may pera ka sa bulsa. Yun talaga, maswerte pag New Year. Kaya, wag kayong magsusuot ng walang bulsa kasi kailangan talaga yan na sa susunod nating mga 10 mga daliri,
yung ating mga additional sa susunod meron tayo, no, na bibihira ninyong marinig. Itong sinasabi ko rin sa inyo ngayon, ano, yun nga yung, wag kayong magsuot ng walang bulsa. Kasi, meaning, wala kayong sa sarili nyo, parang, kung meron man kayo sa pitaka, meron man kayo sa bangko, pero wala sa personal ninyo. Kumbaga, hindi talaga parang magiging sa inyo lang yung pera nyo. So, kung meron kayong pera na ilalagay sa inyo, at bukod syempre, dun sa set natin sa ating book, na ilalagay ninyo sa inyong pintuan para magtawag ng mga, naku, alam nyo po, dito, maia-apply nyo ng tama ang inyong mga feng shui. Alam nyo, hindi sa pag-ano, no, talagang pinaghihirapan ko po talaga na matutunan ninyo ang tamang feng shui. Kaya dito sa loob ng book natin, nakasulat talaga yung mga real applications na gagawin ninyo. Talagang hindi kayo magsisisi pag bumili kayo nito as a book guide ninyo every year. Alam nyo po talaga, syempre kailangan natin minsan talagang mag-invest tayo dahil buhay natin ang nakasalalay. Buhay natin yung mga kailangan nating ipaasenso. Buhay natin yung mahalaga na kailangang umangat, no? Hindi lang naman, ang feng shui ay hindi lang tungkol sa pera. Marami yan. Syempre, like, napaka-importante yung health natin. So, yung health natin, kung ano man ang mga toxic sa buhay natin, kung ano man yung mga nagpapahirap sa atin, yung ano man yung kumbaga pasaway sa buhay natin, ay alisin natin sa buhay natin para hindi masayang ang buhay natin. Kailangan nating maging masaya dahil life is too short para mag-suffer lang tayo ng mga hindi naman kaaya-aya sa buhay natin. So, ang susunod po dyan, pero yun sabi ko nga sa inyo nung nakaraan huwag nyo itapon yung mga asawang ayaw nyo na. Hindi po pwede yung ganon. Kailangan daanin sa proseso yan, no? So, ngayon, ang kasunod natin dyan ay isa pa, no? Yung drink, yun nga, nasabi ko na sa inyo. Ngayon naman, yung pag naramdaman ninyo na yung hangin, may hangin na galing sa south, ng bahay, sa loob kayo ng bahay ninyo, 'di ba? May hangin, tapos naramdaman ninyo na galing sa south, 'yun ay also pahiwatig na magiging maswerte kayo. May luck na darating sa inyo. Although ang south ngayong taon ay 'yun nga no, talagang ang horse is afflicted ang horse talaga, nasa kanya yung ano no, yung war star. So, talagang alam, kung ako kayo, kung horse kayo, mag-avail na kayo ng book ko kasi talagang you must know how to subdue, how to lessen the effect. Talagang lahat, no? Yung dapat, anuhan nyo talaga yung sarili nyo na buong taon, yung everyday life, monthly ninyo, lahat yun maaano ninyo in the easiest way na magagawa ninyo ng solusyon. At speaking of that, para sa kasi alam nyo dati, hindi ko ito naaral, but then ang buhay, alam natin, walang katapusang knowledge. So, marami tayong kaalaman na nakukuha kahit papano, no? Dito sa Japan, para sa mga 60 years old natin dyan, na mga ka-Shenjinkai, sa mga nanonood ngayon, kung kayo ay 60 years old, although, no, kasi ang horse ay hindi pwedeng mag-red next year. So, talagang tabu ang mag-red sa horse next year. So, pero, kailangan meron talaga kayo na attach of red. Underwear po, underwear. Kahit underwear ninyo. Sa mga 60 years old ito, kasi kailangan nyo na may red talaga kayo. Besides sa mga horse, pero yung ibang mga animal signs na magsi-60, okay lang po yun na ang inyong mga kayo ay may mga blouses or mga hindi naman po ngayon. Sa 2026 pa po naka-red po tayo ngayon kasi Christmas, no? So, yun po yung ating yung magkailangan ninyo sa Japan, yun ang rules nila. Pag nag 60 years old ka, kailangan meron kang red vest or kasi hindi na uso ngayon yung mga red vest, 'di ba? Kung sa lalaki, red vest maganda. Maganda rin naman kung mga red blouses na lang
no, sa mga damit natin, or basta meron kayong suot na red, basta nag 60 years old kayo. Okay? So, yan, napaalala ko lang sa inyo. And then, kailangan natin, syempre, unlucky po talaga yung wala kayong lamang pera sa inyong bulsa. Especially, kunyari, kayo ang breadwinner ng pamilya, kayo yung nagtatrabaho para sa mga mga youngsters natin na nagtatrabaho, nag-i-start ng kanilang buhay. So, kailangan talaga meron silang pocket, no, na paglalagyan nila ng kanilang money. Of course, ang mga bata, hindi nila kailangan yun kasi wala naman silang gagawing pagtatrabahuan, no? Hindi naman sila kikita sa sa paglalaro lang. Siyempre, ang mga nagtatrabaho ay kailangan talagang matulog ng may bulsa, no? Para meron kayong paglagyan, kahit na magkano lang yan. At yun, siyempre, napaliwanag ko sa inyo, sa mga nakahabol na bumili ng golden ingots nila at ang set. So, yung mga ganon, pwede nyo nang malagyan yun at siguraduhin nyo lang na hindi mabubuksan ng isang buong taon ang inyong golden ingots. Ano po? Kasi proven ko po yan na kapag ninakawan po ang inyong golden ingots or may kumuha sa inyong golden ingots ay talagang wala kayong maisi-save kasi that is the representation of savings, no, na papasok na pera sa inyo pag meron kayo na nasa inyong golden ingots kasama yung sets natin, kung ano yung ating mga na ang procedure po natin ay pwede naman ninyong itanong, no? So kung meron kayong kung may mga interested pa gusto pang humabol para Chinese New Year, just PM me, message nyo lang po ako sa Jane Nishitani or Jane West Valley po. So yan po ang ating isa pang meron pa po tayong bawal din po yung New Year, meron po kayong ilalabas sa bahay ninyo. Like kunyari merong gamit na ilalabas kayo sa bahay ninyo. Hindi po maganda 'yon. Like kunyari nag-deliver yung bagong sofa ninyo or sa mga ganong time. Tapos yung naglabas kayo ng inyong mga gamit, hindi po 'yun maganda. So iwas po tayo maglabas ng mga gamit, kawali man 'yan or basta wag po kayong yung mga ating mga don't remove something from your house, no? Yung mga gamit sa bahay. So, hindi rin maganda, pero alam nyo naman na wala naman tayong choice ang iba sa atin, no? Kasi dito sa Japan, talagang pag January 1, yung mga New Year talaga is wala talagang pasok. Wala talagang pasok ang mga tao. Pag nagtrabaho ka sa araw na to, ay hindi maganda sa swerte mo. Bad luck yun. Pag pumasok ka, although sasabihin mo, New Year, di ba? May pera ka. Nagtrabaho ka kumbaga. So, hindi yun doon lang ang batayan mo. Isang buong taon yun. So, hindi maganda magtrabaho ng auno. Kaya minsan makikita nyo, kahit ang mga, yung mga malls, wala tayong magagawa talaga sa malls kasi dahil nga holiday, hinahabol ng mga malls ang mga tao na mamamay papasyalan. Alam nga namang puro park na lang ang pasyalan ng mga tao sa New Year. So, yun din po, Or, ito pang isang hindi maganda, na maititip ko sa inyo. Wag na wag kayong magpapahiram sa New Year. Wag kayong magpapahiram ng pera or precious possession ninyo. Wag yun. Iwas tayo sa ganon, Hindi tayo pwedeng magpahiram. So, yung mga tao rin, sana hindi kayo manghihiram sa ganong petsa, Iwas kayo ng ganon kasi hindi yun magdadala ng swerte sa inyo. Isa pa nating ay very common knowledge naman itong isang to, yung kapag nakabasag ka ng New Year. So, although sinasabi natin na, dito na napunta yung malas, lubag loob na lang yon pero hindi po talagang magandang makabasag sa araw ng New Year. In case na baka basag kayo, be sure na dun ilalagay nyo agad ito sa isang lalagyan at ilabas ninyo ng bahay ninyo. Hindi nyo pwedeng i-stay sa bahay ninyo. At kapag itinapon mo yan, sabihin mong isabay mo na ang malas paglabas mo. Pero hindi sinasadyang magbasag, po? Dahil hindi magandang makabasag sa araw ng New Year. So, in case na
mangyari man, unavoidable, no, circumstances. So, yung mga ganun. Tapos, isa pa tong bawal na ito. Hindi lang ito first day ng, sa book pala natin, nakasulat din yung mga bawal ninyong gawin kapag buwan ng ganito or buwan ng ganyan, no? Yung mga kumpleto po tayo sa book natin. So, kung interested kayo, please buy at kaya naman ninyo, no? So, yung isa pa nating bawal pong maglaba. Bawal pong maglaba ng January 1, ng New Year, Kahit na Chinese New Year man yan, o Gregorian New Year man yan, bawal pong bawal pong maglaba. So, yan ang ating mga tips of the day. At sa susunod na video ko ay meron tayong short forecast din sa mga 12 animal signs at saka itong ating iba pang mga dapat gawin bago matulog sa New Year, no? So, mga kasenjingkay, hindi natin nilalahat, pero kung gusto niyo, kung saan kayo masaya, go kung ano yung inyong mga pinaniniwalaan. Kung kayo ay naniniwala sa mga sinasabi ko, it's up to you. Wala naman po akong doon, kundi ang lang sa inyo, mag-share lang sa inyo ng mga kaalaman dito sa YouTube, sa ating feng shui, sa real feng shui natin. Maraming salamat po at Happy Christmas to everyone, no? I love you all. Bye-bye!